Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung bagong nilunsad na programa ng Administrasyong BBM, yung trabaho para sa bayan. Ang layunin daw nito sa bagong Pilipinas, mag-create ng 3 million jobs hanggang 2028. So titignan mo nga naman na napakagandang hangarin, dahil ang daming tulong yan, yung 3 million jobs. So ilang taon pa siya, 4 years pa siya. So ibig sabihin sa isang taon around 700,000 jobs in 1 year. Okay. So ulitin ko, napakaganda. Talagang grandiose plan. Makakatulong talaga sa taong bayan. Kaya lang, plano lang yon, salita lang yon. Yung actual na pangyayari, dumarami ba ang trabaho sa Pilipinas? O lumiliit? Ang sagot niyan is sa gobyerno pa rin. Yung nilabas na po ang data sa Philippine Statistics Authority. Tong Mayo, may data, compare mo sa April. Ang statistics, lalong tumaas ang jobless o unemployment rate sa Pilipinas noong April, 4% ang unemployment rate. Mayo tumaas, naging 4.1. I-translate natin yan into numbers. Noong April, mayroong nawalan ng trabaho na 2.04 million Pilipinos. Mayo tumaas 2.11 million. So halos more than 100,000 Pilipinos nawalan ng trabaho. Compare mo sa April papuntang May. So, yun po ang katotohanan. Data mismo ito ng gobyerno. Ano ba? Yung investment crisis sa Pilipinas, umaalis ang mga foreign investors. Example, Intel, yung pinakamalaking electronics company, isa sa pinakamalaki, umalis sa Pilipinas, pumunta sa Vietnam. Ford, umalis. Kaya mahal ang pyesa ng Ford sa Pilipinas dahil galing pa sa Thailand or Vietnam lumipat ang Ford. Citibank, at marami pa nag-aalisan, even Filipino-Chinese. Malala ko yung Taipans, kung tawagin yung mga Taipans. Malala ko yung post ni Jose Alejandrino, Presidential Advisor on Economic Affairs panahon ni FDR. Ang kanyang payag is nag-usap sila ni Senator Amy. Tinawagan siya ni Senator Amy. So ano yung usapan nila? Natatakot na o nadidismaya ang mga Taipans o Filipino-Chinese businessmen. Hindi sila makareklamo, hindi sila makapalag sa gobyerno
yung hindi magandang palisiyan ng gobyerno tungkol sa pagninegosyo, dahil natatakot sila sa BIR, baka hanapan sila ng butas. So according to Senator Amy, ang mga Taipans pinupull out na yung mga pera nila at dinadala na sa ibang bansa. Ganun po. So ano ang dahilan? Bakit nag-aalisan ang mga foreign investors at pati na rin local investors? Kasi number one, nakikita nila unstable ang sitwasyon sa Pilipinas. Gulo sa politika plus gulo sa West Philippine Sea. Sinong mamumuhunan bakit mo isugal ang inyong pera sa isang bansa na baka biglang magkagulo? Ano pa yung red tape, pasiko ang daming red tape ko connected na yan sa korupsyon. Ang daming pasikot-sikot, hirap na hirap ang mga negosyante sa Pilipinas, local man o foreigners, sa pagkuha ng business permit. Kaya mismo ang German ambassador nagrereklamo. Anong sabi ng German ambassador sa Pilipinas? Give us red carpet, not red tape. Dahil according sa isang columnist sa Philippine Star ba ito, pa si Mr. Tony Lopez, Inquirer, ang nagpapalala sa red tape, karamihan daw mga municipal mayors, dahil pwede nilang ipitin yung business permit hanggat hindi ka magbigay, hanggat hindi ka sumunod sa kanilang kagustuhan. Anong nangyayari? Yung mga nahirapan na mga negosyante, local man o foreigners, umaalis. Yun, pumupunta sa ibang bansa. Kaya yun na po ang nangyayari sa atin ngayon. Pakonti ng pakonti ang trabaho sa Pilipinas dahil kakaunti na ang namumuhunan. Ang daming OFWs na umasa, ang daming OFWs na sumuporta sa kandidatong BBM dahil ang pangako niya, magkakaroon ng maraming trabaho pag siya ang nanalo, at ang mga OFWs natin babalik na sa Pilipinas para yung kalungkutan nila, papalayo sa pamilya, trabaho sa labas dahil walang trabaho dito 2 years na ang panunungkulan ng gobyernong ito. Marami namang OFWs na bumalik dito sa bansa, dito na lang magtrabaho dahil dumami ang trabaho? Hindi, wala pa rin nandun, nagtitiis ang ating mga OFWs. Hindi pa sila pwedeng makauwi kahit gustuhan mang mag-uwi dahil wala namang trabaho dito, kakaunti nag-aagawan. So balik tayo sa napakagandang pangako o programa, trabaho para sa bayan. 3 million jobs hanggang 2028. Wow, parang ganon din yung walang gutom, zero hunger by 2027. Sa naman yan, DSWD, 3 days sa opisina ng Pangulo. After 3 days, pag upo niya, tinanong siya ng media, what legacy would you want to leave the Philippines pag alis mo bilang presidente? Anong sagot ng Pangulo? Walang gutom na Pilipino. Yan ang aking pangako. Ay nako, parang nananaginip ng gising ang ating Pangulo dahil wala na daw Pilipino na magugutom
sa kanyang gobyerno, bagong Pilipinas, bagong pag-asa. Anong nangyari? Bago nga tumataas ang presyo. Malala ko yung mandatory na bagong Pilipinas song, yung panahon na ng pagbabago. Ano yon? Karamihan na nababasa kong comments is panahon na ng panggagago, kasi niloloko nila ang taong bayan, pangako ng pangako, palagi man na ipapako.